Good morning, it's Saturday. My name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. So hindi lang actually anxiety but really mental condition, no? So I try to help people with anxiety kasi yun yung meron ako dati, yung disorder dati, no? So I was able to find way to effectively manage it. So now I'm sharing it at pinag-aralan ko pa siya in fact. So nag-aral ako sa Australia ng cognitive behavior therapy para matulungan ko yung sarili ko, and now I'm using it to help a lot of people. And feeling ko I'm grateful kasi okay naman na yung mga followers ko relatively. Hindi siya million but isa, dalawang tao na matulungan ko, I'll be happy na. But now it's like thousands na rin sila. So yun, and may constant akong talk time with them. Nagpapaschedule sila sa akin for talk time. I say talk time kasi ayoko sabihin na talk therapy, pero pareho lang yun because hindi ako practicing eh, no? Hindi ako practicing psychologist or health professional, no? Yun. So I'm just here to coach people, to share my ideas. Pero ito yung pinakamaganda. Bakit ba ako na-inspired to do a video now? Usually I just share this YouTube video ko. Pero kasi itong concept o yung ideya na i-share ko today magagamit hindi lang sa anxiety but sa life, no? So ito yung ina-address niya. May mga tao na palipat-lipat sila ng trabaho. May mga tao na papalit-palit sila ng relationship, ng boyfriend or girlfriend, no? Ano yung rason? Bakit ganun? Okay? So, pinapakinggan ko to recently. Medyo na-inspire ako sa kanya. Mukhang idol ko na siya kasi I love the concept. I love the idea, no? Of finding happiness, peace in your life. At ang key to find your happiness is not finding at all. Diba? Nakakatuwa. So, ito. So, yun na nga, no? Bakit daw mga tao palipat-lipat ng trabaho, paiba-iba ng relationship, no? Papalit-palit. Okay? And also, bakit we look for happiness, no? At hindi natin makita. So sinasabi natin, pag ganito na tayo, ganito. Pag ganito, ganito. Pag nakatapos ako ng trabaho, pag naka-graduate ako, okay na ako. Pag nakaipon ako ng milyon, okay na ako. Pero hindi ganun yung nangyayari, no? Sa ngayon, iniisip natin, yun yung magpapaligaya sa atin. But if we're there already, if we are there already, hindi siya nangyayari, no? May iba pang rason yun na science din, ibang topic yun, no? Pero bakit yung mga tao parang hindi tayo nakontento? There's science, no, behind it. Pero ibang topic, hindi yung i-discuss natin. Ang i-discuss ko sa inyo is having the awareness of yourself para ma-achieve mo yung peace and joy, no? So sample iniisip ko kung sarili ko ang isa-sample ko. Mas maganda siguro sarili ko, pero wala akong magandang sample sa sarili ko eh. O sige, siguro may konti sa sarili ko na, pero hindi totally sa akin, no? In general siguro konti lang. Sige, kasi halimbawa sa trabaho, hindi ako magpalipat-lipat ng trabaho. Pangalawang trabaho ko pa lang to eh, sa buong buhay ko. Sa una 16 years, ngayon ilang hindi pa naman 10, pero malapit na rin ako doon. So imagine mo 26 years na ako tatrabaho. Okay, ganun na ako katanda. Dalawa na, so hindi ako makarelate. So pero yun ang gagawin ko, makukuha nyo pa rin yung ideya. So for example in every year or 2 years naglilipat siya ng trabaho. So ano rason? Siyempre hinahanap niya yung trabaho na bagay sa kanya. So yun yung common idea natin na maghanap tayo ng trabaho na it's as if we're just playing.
it's not working, no? Playing tayo, lalo na kung gusto mo talaga yung trabaho mo and yun yung dream job mo, no? Pero hindi ganon ka simple yun, okay? The very reason why you shift from one job to another, it is because there's a problem in you, okay? Ano yung problema mo? Usually may mga trigger tayo sa sarili natin. Like say for example, attention. Okay? Parang kung titingnan mo, kung isipin mo, ang babaw lang ng word na attention, no? But really, yan ang nag-govern sa iyong buhay, whether you'll be happy o hindi. Iba-iba tayo, ha? So, yung iba, attention, no? Say for example, nung bata ka, mas binibigyan ng attention yung kapatid mo. Okay? So ngayon, na-form na sa utak mo na kulang ka sa atensyon. So ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, mas mahal yung kapatid mo, hindi ka mahal. So ibig sabihin, hindi lang sa atensyon, but may mga sanga-sanga at may mga root cause pa kaya nangangailangan ka ng atensyon. Like say for example, mas malaki yung regalo nung nanay-tatay mo dun sa kapatid mo at nagselos ka dun, nainggit ka. And that situation formed that psyche, that mentality in you na hindi ka mahal, mas mahal yung kapatid mo. And it will just take a situation, an incident, na mag-form sa brain mo yung pain na yon, no? Yung belief na yon. And dala-dala mo na yon hanggang pagtanda mo. Kaya ka naghanap ng trabaho kasi ganito. For example, sa office, syempre, ang dami-dami nyo doong empleyado. Mas maganda talaga yung idea niya. So, ikaw, feeling mo, ay, naramdaman mo na naman na hindi ka mahal, hindi ka doon accepted, kasi pinakinggan yung ideya ng isa, sa'yo hindi. So, ang pinanggalingan nun, bumalik sa alaala mo na you are not how do I say this? Hindi siya sa worth it. Hindi ka less yung worth mo. O yun na lang. Sige, hindi ko maisip. Ibig sabihin, less yung worth mo kumpara dun sa ibang tao, and you see yourself as less of a person. Kasi hindi maganda yung ideya mo kumpara dun sa isa. Maaaring maganda ideya mo, pero better lang talaga yung ideya niya. Hindi mo nakikita yung objectively. Ang nakikita mo doon yung pain na na-accept yung isa over you. Yung ideya niya. You get me? Do you guys follow? Siyempre, ang hirap nito kasi kung talagang real conversation to with another person, mas madali kasi may question and answer, may balikan. Pero ito kasi, tinatry ko i-assess, tinatry kong i-deliver na easy yung idea. Anyways, bahala na. So, kung titingnan mo, ngayon, dilipat ka sa trabaho kasi because of that, you hate your boss, no? Pero wala ka kasing awareness dun na doon pala nanggagaling yun doon sa attention na nagmula pa nung bata ka. Hindi ka lang napakinggan, triggered ka ngayon, nainis ka, buwisit tong boss ko na to, inasadya niya to, ganyan. Gumagawa ka na naman ng another mundo mo because of that situation, because for not understanding and knowing where it is coming from. Intindihan ninyo? But kung makikita ninyo at makikilala ninyo yung sarili ninyo, then magkakaroon ka and then you acknowledge it, kasi pwedeng hindi magbago kahit may awareness Pero kung talaga merong acceptance and awakening, yung nagkaroon ka ng aha moment talaga, no? And you work on it and you practice it consciously, talagang may binibigyan mo ng full attention yung learning na yun sa life mo. Then, kapag may mga circumstances na lalabas na ganon, aware ka. So, even you'll able to control your thoughts, your emotion, no? Naisipin mo, nanggagaling kaya. Objectively, talagang maganda yung ideya niya. Better sa akin. So, I don't have to be triggered. Hindi ko kailangan problemahin yun. That's okay. Maybe tomorrow, the other day,
baka ako naman yung may better idea. So nagiging ganun lang siya. So do I need to leave this company? It's the same with relationship. Naghahanap ka ng extension, hindi niya ako mahal, hindi na siya umuwi, hindi siya nag-text, and then it is because may pinanggagalingan na malalim yun. Pero hindi ko kasi style to, yung mga regression. Hindi ko style lang sa mas CBT ako, ganun. Pero kasama rin yun, kasi naiintindihan mo kung ano yung tao eh. So, ganun, ano. Ako, sige, may naisip akong sample sa akin. Okay, eto. Lumaki ako na mataas yung tingin ko sa mga matatanda sa akin, lalo na yung may mga na-achieve sa life. Like say for example, yung mga in-laws ko sa mga kapatid, yung mga asawa, yung pamilya ng mga kapatid ko. Ano sila, matitindi sila. Yung isa, linyahan sila ng isang hero, yung talagang Philippine hero yung tipong in-invite sila, yung mga pamangking ko, yung family, kasi kailangan yung may ceremony sila na may bagong barko na kailangan basagin yung champagne doon kasama yung presidente ng Pilipinas. So sila yung mga ganun. Meron din ako doon sa isa, doctor sa academe, gumagawa ng mga libro, sikat siya. So, nung bata ako, pag sila na, syempre kahit bata ako, may sense na ako ng hiya eh. Kasi lalo na yung mga kapatid ko, lagi ako sinasabihan na, bunso kasi ako, 8 years pa yung gap. So, medyo malayo talaga. Kung nasa, malayo. So, para sila mga tita ko na eh, gano'n. So, pag nandun ako sa mga bahay nila, kunyari may mga birthday doon, may mga event, nandun kami pamilya, kailangan, hindi ka pwedeng ganito, kailangan nakaupo ka lang, hindi ka pwedeng magulo, hindi ka ganyan, pagkakain ka, dapat sa plato mo lang ikaw nakatingin, yung mga ganon, hindi ka pwedeng tumingin doon sa plato ng iba, kadiri yun, yung mga ganon. No, dapat di tumutunog yung kutsara dinidor mo, mga ganon. Tapos, nakakapwisit din. Kasi, syempre, magagaling nga sila, di ba? Pati mga English ko, yung mga kunyari, kakausapin ako ngayon. Ano yung mga subjects mo? Sabi ko, English, math. Elementary ako, nalala ko, mga grade 2 ata. Mga English, math, ganyan. Alam naman din nila yun. Mga ano to, mga, kumbaga, brother, sister-in-law ko dun sa mga asawa ng mga kapatid ko. Parang gano'n. Natatanda rin sila sa akin, so ako parang binubuli ako, feeling ko eh. Alam mo yun, parang nagtitrip lang sila. So ano mga subjects mo? Kunyari sabi ko, Civica at Kultura. Ano yun? What's that? Ano yun? Sabi ko, Civic and Culture. Sabi niya, you don't say culture, it's culture. It's culture. Yung mga ganun. So ikaw parang kakaya. So bumaba yung confidence ko ngayon. So ngayon, ang tingin ko sa mga tao na pangit magsalita, ganun din. Bumababa. Kasi yung ideya ko, na wala yung confidence ko, ngayon, pag ganun yung tao sa akin, kunyari may tao, nagsabi niya 20, na-turn off ako agad na ay 20, ang sabi ko, spelling ng 20, T-W-E-I, 20, ang yabang-yabang ko sa isip ko, tapos na-turn off ako, turn off ako, even yung reaction ko, kunyari, although may ganun din ako, ang dami ko mga sabit na mga words. Halimbawa, sabit ko na words. Basta marami akong sabit na words din. Okay, anyways. So, pero kasi ngayon habang na-realize ko kung bakit ako na-trigger, kunyari, di ba? Kasi gaano ka-importante yan. Kunyari, date ka. Yung date mo, sinabi niya 20. Although brilliant itong date mo, napakaganda or gwapo or lahat, bala kung babae o lalaki ka, bala ka na, o bading ka or tomboy ka, bala ka na. So ngayon, dahil lang dun sa sinabi niyang 20, na turn off ka, na sana itong babaeng to or itong lalaking to nakadate mo, yun lang yung mali. Pero dahil sa yung background mo, dahil sa walang kakwenta, dahil wala ka ring awareness, apektado.
yung iyong utak na trigger ka sa mga ganon. So hindi lang yun, marami pa. Kunyari, bakit ka naiinis dyan sa asawa mo pag ginagawa niya yan? So there's a reason why, and you just have to really dig deep kung saan nang gagaling yun sa'yo, no? Pero at least ngayon meron ka ng awareness bakit natitrigger ka sa mga ganong bagay. At para pag nalaman mo yun, na magkakaroon ka ng ideya na si Jeremy natitrigger sa mga ganito, it is because nung time na yon bumaba yung confidence niya, so gumagat siya. So ngayon, dahil aware ka na, kapag nagsalita yung mga ganon, you don't care anymore. Well, you practice it na you don't care, pero sa mga una, kunyari talaga nakaka-turn off. Kaya tayo mga Pinoy, alam niyo, sa totoo lang, ano tayo lalo ako, hindi ako confident sa salita ko lalo na sa English. Well, I can speak naman English, no? Pero syempre iba pa rin yung kunyari talagang magaling na magsalita, no? Yung talagang kaya niya express yung sarili niya sa English na hindi siya diba? Ang ganda sana nung gano'n. Kahit nga ito Tagalog lang, minsan magaganon pa syempre kasi nag-iisip tayo, normal lang din naman yun. Pero ngayon, dahil may awareness ka na, hindi ka na gano'n ka-harsh, no? Mag-judge dun sa ibang tao because naintindihan mo na kung saan ka nanggagaling. In fact, ang stupid nung pinanggagalingan mo if you'll only realize, no? If you'll only realize. Kasi halimbawa, yung civic and culture na yun, bullshit. Hindi mo ba naintindihan yung kahit sabi ko civic and culture, hindi mo ba maintindihan yun? Diba? Pero ako, dahil yung pagtingin ko sa kanila mataas, hindi ka accepted, nakakahiya ka pag hindi mo ginawa yun, o hindi mo nagawa yung certain idea nila of standards. So ikaw, na-develop mo yung sarili mo na kailangan ayusin ko yung mga words ko dapat kasi i-judge ako ng mga tao. Ibig sabihin, pag ginudge nila ako, hindi nila ako gusto o hindi nila ako magugustuhan, tatakwil nila ako. So yung mga ganong ideya, no? But having this awareness of yourself, bakit ka nagbabago-bago ng boyfriend? Bakit ka nagbabago-bago ng girlfriend? Bakit hindi ka makatagal sa relationship? Anong pinanggagalingan nun? Kaya pala, hindi ka sinabihan na gagabi na siya ng uwi, hindi ka tinanong kung kumain ka na ba. Saan ang gagaling yun? And then you fix it. Like, is that how you define love? Kailangan tinatanong ka araw-araw na kumain ka na ba? Kapag hindi ka na love. So yung mga ganong klaseng awareness, no? Kadalasan, sorry, it's stupidity ko nagkaroon ka ng awareness. Okay? So hindi ko na pabain, mas isosolidify ko tong ideya na to sa susunod ko na video. Okay? Malapit na rin ako. So bye guys, thank you.